Ito ang UNTV News Worldwide. Annyeonghaseyo, good morning sa iyo, Bev. Good morning, Kuya. Siyempre, good morning sa ating mga kasambahay. Time check po muna tayo. Ngayon ay alas 4:31 ng umaga sa Pilipinas. Magandang umaga sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, Amiel. Na-miss ka namin. Magandang umaga sa iyo dyan. At syempre, magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Martes, September 12, 2023. Mula sa San Diego, California, USA, ako si Beverly Saison. At mula naman sa Seoul, South Korea, ako si Amiel Pascual. Mag-aatid sa inyo ng mga umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Russia, Ukraine at Turkey patuloy ang negotiations ukol sa Black Sea Grain Deal. US at Vietnam nagbigay babala laban sa paggamit ng karahasan sa South China Sea. South Korean President Yoon Suk-yeol nangako ng $2.3 billion na tulong para sa Ukraine. Unang round ng pagpapakawala ng tubig sa Fukushima Nuclear Power Plant natapos na. Tinatayang 300,000 residente sa Moroccan High Atlas Mountains apektado ng lindol. Climber sa New Zealand ligtas matapos mahulog sa bundok sa taas na 2,000 feet. Una sa ating mga umatikabong balita. Patuloy ang pag-uusap ng ilang bansa patungkol sa pagbabalik ng Black Sea Grain Deal. Ayon sa Turkey government, hindi paborable ang pag-aalis sa Russia ng kasunduang ito. Ito ang umatikabong balita ni Bianca Quijano. Noong July 2022, nang pagkasunduan sa pangunguna ng United Nations at Turkey ang Black Sea Grain Deal. Isinagawa ito upang makapag-export ang Ukraine ng grain by sea at makatulong sa global food crisis. Subalit, umalis ang Russia sa grain deal ngayong July 2023 matapos ang isang taon mula nang ito'y pagtibayin. Ayon kay Turkey President Tayyip Erdogan, hindi sustainable ang pag-revive ng Black Sea Grain Deal kung may isolate ang Russia. Dagdag pa ni Erdogan, willing ang Russia na magpadala ng libreng grain sa mahihirap na bansa. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pag-uusap ng Russia, Turkey at Ukraine ukol sa grain deal na ito. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang US at Vietnam laban sa mga gumagamit ng karahasan sa South China Sea. Samantala, plano pang palakasin ang military ties ng dalawang bansa. Ito ang umaatikabong balita ni Grace Aguado. Kinakailangang mapagkasunduan under international norms ang pinaglalabang teritoryo ng South China Sea. Kung saan napagkasunduan ni US President Joe Biden at Vietnamese Communist Party Chief Nguyen Phu Trong na dapat ay maresolba ang issue sa mapayapang paraan, naaayon sa international law at hindi gumagamit ng pagbabanta o puwersa. Nananawagan din ang dalawang leader of freedom of navigation and overflight ang unimpeded lawful commerce sa South China Sea. Ito ang nakikitang paraan ni President Biden at Chief Chung dahil sa lumalaking assertiveness ng China sa region. Samantala, tinalakay ni Vietnamese Defense Ministry Phan Van Giang at US Secretary of Defense Lloyd Austin ang planong pagpapalakas ng kooperasyon ng militar ng dalawang bansa. Magtutulungan ang mga ito upang mapabuti ang kamalayan ng maritime domain, joint exercises at pagbabahagi ng impormasyon sa mga banta ng seguridad. Grace Aguado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nangako ng 2.3 billion aid sa South Korean President Yoon Suk-yeol para sa rebuilding at restoration ng Ukraine sa gitna ng pakikidigma nito sa Russia. Inanunsyo ng South Korean leader ang pangakong tulong ito sa Group of 20 o G20 Summit sa New Delhi. Simula sa 2024 ay ipagkakaloob ng South Korea ang $300 million humanitarian aid. Ang natitirang 2 billion loan ay long-term at may mababang interest na ipagkakaloob sa pamamagitan ng Economic and Development Cooperation Fund o EDCF simula sa 2025. Natapos na ang unang round ng pagpapakawala ng tubig sa Fukushima Nuclear Power Plant sa Japan. Sisimulan na rin ang pagsusuri at paglilinis ng pasilidad bago simula ng second round nito sa mga susunod na linggo. Ito ang umaatikabong balita ni Ray John Bolivar. 7,800 tonelada ng treated water mula sa 10 tangke ang napakawala ng Tokyo Electric Power Company Holding o TEPCO sa unang 17 araw ng pagpapakawala nito sa Dagat Pasipiko. Ito lamang ang simula ng water discharge na ito sa kabuuang 1.34 million tons ng radioactive wastewater na nakaimbak sa nasa 1,000 tangke sa Fukushima Nuclear Power Plant. Sisimulan na rin ang pag-iinspeksyon ng mga pipeline at iba pang mga kagamitan sa mga susunod na linggo bago simulang muli ang pagpapakawala ng 7,800 tons sa 10 at iba pang mga tangke. Lahat naman ng sampling data mula sa tubig dagat at isda simula nang masimula ng operasyon ay mababa naman kaysa sa set safety limit. Naipon ang radioactive wastewater nang masira ang 3 plant reactors nito ng lindol at tsunami. Patuloy naman itong dumadami dahil ang ginagamit na cooling water na ginamit sa mga nasirang reactor ay humahalo sa groundwater. Plano namang makapagpakawala ng wastewater ang TEPCO ng nasa 31,200 tons ng treated water hanggang March 2024 at inaasahang mas bibilis pa ito pagkatapos nito. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naiulat ang pagbiyahe ni North Korean leader Kim Jong-un patungong Russia. Inaasahang makikipagpulong ito kay Russian President Vladimir Putin. Ito ang umaatikabong balita ni Rowena Diaz. Nagsimula na sa pagbiyahe si North Korean leader Kim Jong-un patungong Vladivostok, Russia para sa isang pakikipagpulong kay Russian President Vladimir Putin. Iniulat ng South Korean media na nakalis na sa Pyongyang ang armored train na ginagamit ni Kim sa kanyang foreign visits. Araw ng Martes, local time, inaasahang magpupulong ang dalawang leader. Kinumpirma naman ng Kremlin ang gagawing pagbisita ni Kim sa Russia sa mga susunod na araw. Kung matutuloy ang summit kay Putin, kauna-unahang international trip ito ng North Korean leader sa loob ng mahigit 4 na taon at mula noong pandemya. Kung matutuloy ang summit kay Putin, kauna-unahan itong international trip ng North Korean leader sa loob ng mahigit na 4 na taon at mula noong pandemya. Samantala, inaasahan ng isang US official na mapag-uusapan ng dalawa ang posibilidad na pagkakaloob ng armas ng Pyongyang sa Moscow. Ito ay upang suportahan umano ang patuloy na giyera ng Russia laban sa Ukraine. Rowena Diaz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Punta naman tayo sa Los Angeles. Tinataya ng United Nations na nasa 300,000 tao ang apektado ng lindol sa Moroccan High Atlas Mountains southwest ng Marrakech. Samantala, pinangangambahang tumaas pa ang bilang ng nasawi sa trahedya na umabot na sa halos 2,500. Mula sa Los Angeles, California, USA, may umatikabong balita si Klein Sinka. Live! Magandang araw, Klein. Ilan na ba ang death toll sa Morocco earthquake? Bebs, halos 2,500 na ang bilang ng mga tao nasawi matapos yanigi ng 6.8 magnitude na lindol ang Marrakech, Morocco noong nakalipas sa September 8.
Pinangambahang tumaas pa ang bilang na ito sa gitna ng pagkukumahog ng mga rescuer na masagip ang mga naipit ng mga gumuhong estruktura. Lagpas din sa 2,000 ang sugatan at 1,400 ang nasa kritikalang kondisyon. Tulong-tulong ang mga armed forces at international aid team United Nations na sa 300,000 mamamayan ang apektado na lindol sa rehiyon. Marami sa mga ito sa labas lang nagpalipas ng kanilang ikatlong gabi. Samantala, ayon sa Philippine Embassy sa Morocco, wala itong ulat na may Pilipinong naapektuhan ng lindol. Patuloy din ito nagkipag-ugnayan sa mga leader at coordinator sa Morocco. Para sa emergencies o katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa embassy sa pamamagitan ng kanilang hotline 212-694-202178 o sa Facebook, Philippine Embassy sa Morocco. Back sa iyo, Bex. Yes, Klein, alin ba mga bansa pa ang nagpaabot ng tulong sa Morocco? Bebs, habang patuloy ang pag-abot ng mga volunteers ng mga essential supplies sa mga naapektuhan ng lindol, ang ilan sa mga bansang nagpaabot ng kanilang rescue aid ay ang Spain, Qatar, United Arab Emirates, kasama na rin dito ang UK at ang US, Bebs. Okay, sana hindi na madagdagan pa yung mga casualties, ano? Ingat-ingat kayo dyan at salamat Klein Sinka mula sa California, USA na nakaranas ng magnitude 6.4 na lindol noong December 20, 2022 sa Northern California. Punta naman tayo ng Hong Kong, ilang multi-million dolyar na mansyon sa isang cliffside estate sa Hong Kong ang nanganganib na gumuho matapos masira ang mga pundasyon nito. Ito ay bunsod ng naitalang malakas na pagbuhos ng ulan noong nakaraang linggo sa rehiyon. Ito ang umaating mong balita ni Val Onya. Nasirang pundasyon ng ilang mansyon sa isang cliffside estate sa distrito ng Taitam dahil sa matinding pag-ulan na naranasan sa Hong Kong noong nakaraang linggo. Kaya naman nanganganib na gumuho ang mga multi-million na mga bahay na kung saan nakatira ang ilang mga celebrities at tycoons. Lumambot din ang lupang kinatatayuan ng mga mansyon na ito. Ilang residente naman sa Red Hill Peninsula ang lumikas noong Sabado dahil sa pagguho ng lupa. Maraming mga gusali at kalsada ang itinayo sa mga matarik na lugar sa Hong Kong, kaya naman malaki ang panganib nito kung magkakaroon ng mga kalamidad gaya ng pagbaha at landslides. Sinusuri pa rin ng mga opisyal ang kaligtasan ng cliffside estate at hiniling sa mga residente na pansamantalang isara ang kanilang mga hardin at outdoor swimming pool habang nakabinbin ang mga karagdagang pagsusuri. Ipinasara naman ng mga opisyal ng Hong Kong ang mga paaralan at opisina noong Biyernes matapos ang pagbuhos ng ulan na ginawang rumaragas ang mga ilog, ang mga kalye at binahang mga stasyon ng subway at mall. Samantala, ang mga hindi otorisadong struktura sa multi-million dollar na mga bahay sa Hong Kong ay naging usapin gaya ng iligal na pagpapalawig ng terrace at pagtatayo ng basement na hindi ipinaalam sa pamahalaan. Inakusahan naman ng ilang kritiko ang mga opisyal ng gobyerno na pumayag sa mga iligal na gawain ng mayayamang negosyante. Val Onya, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dumating ng Spain ang isang eroplano ng Swiss Air mula sa Zurich nang walang dalang kahit isang piraso ng luggage sa nakalipas na Sabado, September 9 batay sa ulat. Ayon sa Blick Daily, 2 oras naghintay ang mga pasahero ng Swiss Airlines flight sa conveyor belt para sa kanilang luggage. Kinumpirma naman ng Swiss Airlines spokesman na nag-take off ang eroplanong may 111 passengers, subalit walang baggage on board. Dagdag pa nito, may kakulangan sa ground staff at kailangang i-pick up ang mga pasahero sa Bilbao upang makabalik sa Zurich bago magsara ang airport para sa gabing iyon. Tinuligsa naman ng ilang pasahero ang insidente dahil hindi sa kanila ipinaalam ang desisyong iwan ang kanilang bagahe sa Zurich. Ako nakaka-stress yung balita ni Bev, ano? Pero ito naman mukhang magandang balita dahil himalang nakaligtas at nagtamo lamang ng minor injuries ang isang climber sa New Zealand matapos mahulog mula sa dalisdis ng Mountain Taranaki sa New Zealand sa taas sa 2,000 talampakan.
Batay sa pulisya, nalaglag ang lalaki mula sa bundok sa North Island. Nailigtas ito dahil sa spring weather, dahilan upang lumambot ang yelo at lumapag ang lalaki sa snow. Bahagi ang climber ng isang grupo nang mangyari ang insidente araw ng Sabado, September 9. Oo nga, maganda nga yung balitang yan, Amiel. Ito naman, kasalukuyang pinagtutuunan ng gobyerno ng Canada ang ilang sa mga hakbang upang matugunan ang lumalalang housing crisis sa bansa. Isa sa ikinukonsidera nito ang pagbibigay ng tax incentives. Mula sa New Brunswick, Canada, may umatikabong balita si Charles Corpus. Live! Magandang araw, Charles. Andiyan ka na ba? Yes, Beverly, magandang araw. Isinasaalang-alang ngayon ng gobyerno ng Canada sa pangunguna ni Housing Minister Sean Fraser ang housing incentives upang mas makahikayat sa mga builders upang gumawa pa ng maraming bahay. Maaaring isama rin sa insentibo ang low-cost financing arrangement. Kasama sa pinag-aralan ni Fraser ang pag-aalis ng Good and Service Tax o GST upang mas maging abot kaya ang pagpapagawa ng bahay. Maaaring aniyang gamitin ang federal lands at gawing rental housing. Gayunpaman ay nag-iingat si Fraser sa naturang programa kung saan maaaring makinabang lamang sa tulong ay ang mga mayayamang builders. Sinasabi rin na ang housing ang isa sa pinakaunang political issue ngayon na dapat matugunan ng pamahalaan dito sa Canada. Sa lokal na pamahalaan nakataan ang responsibilidad sa pagresolba sa housing issue, subalit kahit sa mga lugar na kung saan dapat mura ang pabahay, patuloy pa rin ang pagtaas ng renta at presyo ng bahay. Gaya na lamang sa Calgary, ayon kay City Mayor Jyoti Gondek, hinahanap nila ang balanse sa mga pabahay sa syudad upang masigurado na makakapagbigay ng abot-kayang renta sa lahat. Aniyang kailangang matignan ang sitwasyon sa kabuuan upang hindi makalimutan ng isang bahagi ng populasyon. Back to you, Beverly. Oh, yes, maganda yung Charles, yung incentives na ino-offer ng Canadian government. Pero magkano ba yung average rent sa mga bahay at apartment dyan sa New Brunswick? Yes, ngayon Beverly, hindi nabababa sa 1-2 as of September 2023 ang mga rent ng apartments dito sa New Brunswick. At para naman sa mga home pricing, nasa around 280,000 pataas na rin siya. Pero mas mababa naman siya ng 5.4% kumpara ng May 2022 last year na nasa 295,000. Back to you, Beverly. Okay, maraming salamat Charles Corpus mula sa New Brunswick, Canada. Hindi agad pinaniwalaan ni Filipino-American rapper Easy Meal ang unang email ni Dr. Dre na nais itong makausap ang panalo hitmaker. Ito ang kwento ni Easy sa pagbisita nito sa Wish USA Studio sa North Hollywood, USA. Ito ang umaatagabong balita ni Sunny Cos. Bumisita si Filipino-American rapper Easy Meal sa Wish USA Studio para sa isang one-on-one interview at upang sagutin ang ilan sa mga katanungan matapos makipag-ugnayan ni na rap titan Eminem at Dr. Dre kay Easy. Ayon pa sa kanya, hindi nito agad pinaniwalaan ang balitang si Eminem mismo ang kumontak sa kanya. What happened was we had just posted the music video for my song Uptown, and 3 days after that Dr. Dre emailed us, pero hindi naman namin inakalang totoo kasi siyempre sino mag-aakalang totoo nun sa una, diba? Tapos pag-uwi ng girlfriend ko, sinabi niya na sa akin. So it was just I freaked out for real, because like finding out that it was Eminem, you know, and then tapos parang double whammy pa na pagkabalik ko sa cellphone. Seryoso ha? And also, Dr. Dre is gonna be there. Yeah, so it was just crazy. Sa kabila ng mga panibagong tagumpay ng rapper na Tubong Olongapo, mas lalo pa umanong naging malapit si Easy sa kanyang mga kaibigan, lalo na ngayong nakikilala niya ang mga totoong tao sa paligid niya. Probably even more tightening because you start to see a lot more of those people who are fake too. So in light of that, like we're really tight, like super tight. Plano pa din ng panalo hitmaker na makagawa ng mga bagong inspiring at patriotic songs
Umabot na sa mahigit 80 million views ang Wishclusive ng kanyang hit song na Panalo na unang nagpakilala sa buong mundo ng galing ni Easy sa larangan ng rap. Mensahe naman ni Easy sa kanyang mga wishers na walang sawang sumusuporta sa kanya. Whatever you're doing in life, just keep on keeping on. Don't ever give up. There is a light in the end of the tunnel because still to this day we are working towards that. Mapapanood na ang full interview ng 8 Questions with Easy Mil sa Wish USA YouTube channel. Sanicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alam mo, Amiel, naiintindihan ko si Easy, no? Ba't hindi siya kaagad naniwala na i-email siya ni Dr. Dre at ni Eminem. Siyempre, di ba, mga legends yung mga yun eh. At saka alam mo na sa dami ng scammer ngayon, hindi mo talaga masasabi kung totoo o hindi eh. Ikaw, Amiel, halimbawa, kinausap ka ni Dr. Dre o in-email ka, maniniwala ka ba kaagad? Naku, syempre hindi basta-basta, maraming scam ngayon. Pero napaka talagang talented talaga itong si Easy at sana ay maging patuloy ang success ng kanyang career. Oo, totoo yan. Pero alam mo ito ang di natin makalilimutan, Amiel, ang pinakaabangan nating lahat, na-miss ko to eh. Pwede bang bumate? Pwede! Narito ang pagbati mula sa ating kababayan. Hello mga kabayan, ako po si Lucy Son, taga Edmonton, Alberta. Gusto ko pong kumustahin ang aking mga kapatid, kamag-anak, at mga kaibigan dyan sa Pilipinas, lalo na sa taga Davao. Ako'y isang Bisaya! Proud to be Bisaya. So sana mabuti kayo, nasa mabuti kayong kalagayan, and sana magkita-kita tayo soon. Ayan. Bev, muna na akong babati sa'yo. Sa binabati natin yung ating mga taga-subaybay ng mga Bisaya at siyempre yung ating mga taga-subaybay mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Pilipinas, sa ating YouTube account at sa ating Facebook. Binabati ko yung aking nanay na lagi nanonood. Siyempre kay Mami Beth, kay Edad, sa ating lahat ng mga masugi na taga-subaybay ng programa natin mula sa UNW, Bev, hanggang sa Y News, sa ating mga programa sa UNTV. Bev? Ayan. Ako naman din, Amiel, babati rin ako. Shout out kay Catherine and Gavi Villegas ng Concepcion, Marikina City. Happy viewing din syempre kay Sis Yang, Sis Maria at kay Mami Let Malyari. Ganon din kay Arnel and Charlotte Ramos, mga taga-Kalye Guapo ng San Diego Lokal. At hello din po sa mga miyembro ng San Diego Baptism Committee. Ayan, Amiel. Alam mo, na-miss ko, may kausap ako dito sa after ng pagbate. Medyo na-busy tayo, kasi ito nakaraan nga ay bumalik tayo ng Taiwan and may mga inasikaso tayo ng mga project. Siguro napanood mo na, yung ating video, yung ating ginawang project with UNTV and the Taiwan government, yung about doon sa Taiwan, sa buhay ng ating mga kababayan doon. Sana sa ating mga kababayan hindi pa napapanood yung ating video, panoorin po ninyo yung magagandang mga pwede punta sa Taiwan, mga masasarap na pagkain. At syempre, yung kalagay ng ating mga kababayan doon dahil syempre may mga nababalita tayo ng mga tension, lalo na sa mga panahon ngayon. At awa tulong naman ng Diyos, maayos naman yung kalagay ng ating mga kababayan doon sa Taiwan. At syempre, dito rin sa Korea, marami na tayong mga kababayan na nakakabalik, yung mga TPS, yung mga worker na nagtatrain sila ng Korean sa Pilipinas, and then pagdating dito ay nakakapagtrabaho sila. At marami na tayong nababalitaan ng mga Pilipino na kumbaga nagkakaroon sila ng magandang status dito sa bansa. Bev, napanood mo na ba yung ating video sa Taiwan? Hindi pa nga, Miel. Yan na nga yung gagawin ko pagkatapos natin. Send mo sa akin yung link para makapag-like and share din ako, syempre. Pero sa Miel, ano ba yung, alam mo, mahilig kasi ako kumain. Ano ba ang favorite food mo sa Taiwan at dyan naman sa Korea? Oo, syempre dito muna tayo sa Korea kasi nandito tayo. Hindi mawawala syempre sa ating listahan yung kimchi. Marami palang iba't ibang klase ng kimchi, bukod doon sa
cabbage, meron din palang mga radish, no? Iba-ibang klase, no? So, dito kasi yung bahay ko, malapit lang sa palengke, no? Pagkapunta mo dito sa palengke, makita kang mga nagtitinda ng kimchi, merong cucumber kimchi, iba-ibang klase talaga. Kaya ayun, na parang natutuwa talaga akong i-try iba't ibang klase ng mga side dishes, no, ng South Korea. At bukod dyan, syempre, yung kanilang mga sikat na mga, alam mo naman, yung mga barbecue, mga Korean barbecue talaga ay isa sa mga, kahit sa Pilipinas, para ka nang nasa para ka nang nasa Korea pag nakita mo din yung tabi-tabi mga Korean restaurants. Sa Taiwan naman, syempre yung mga dumplings at yung beef noodles sila talagang pinipilahan yan doon. Na-try mo na ba yung mga, alam ko marami din mga Korean na mga Taiwanese na mga restaurant dyan sa US. Oo, marami din dito, no, Amiel, ano? Kasi depende nga sa lugar, makakain mo karamihan ng mga, halimbawa, pumunta ka sa isang community, maraming Filipino doon, maraming mga dikit-dikit doon ng mga restaurants na puro Filipino restaurants. Pagka naman pumunta ka sa Korean town, ganun din naman. Kaya talagang matitikman mo. Pero syempre, iba pa rin yung pag nandun ka talaga sa sarili. Yung talagang authentic na mga Korean at saka yung mga Taiwanese dishes, diba? Ginutom mo na naman ako, Amiel. Sige, bago tayo magkagutuman, tawagin na natin si amigo Sherwin at ating makibalita tayo na ba yung mga abangan nating mga humahataw na balita dyan sa Pilipinas. Good morning, amigo! Yes, good morning, Amiel at Beverly. Para akong nagugutom ngayon dahil sa pinag-uusapan nyo, Amiel at Bebs, ha? Naalala ko tuloy yung kimchi ko nitong Sabado. naibigay ko tuloy kay Chito Wahe na nagdiriwang ngayon ng kanyang Sabat anniversary. Ayan, happy Sabat nga pala, no? Naibigay ko yung kimchi ko, malaki yun. Kasi baon namin nung Sabado, hindi na nabuksan. Kaya sabi ko, sige na nga, dalhin nyo na yan. Kasi gustong-gusto niya dahil nagda-diet daw siya. Ayan, low carbs o no carbs siya. Kaya sige ka ako sa iyo. Yun na. Ayun, kaya naalala ko lang ngayon, Amiel at Bebs. At ngayong umaga nga, nagluluto din yung aking may bahay. Kaya medyo nagugutom na, ano? Ayan. Anyway, ang isa sa mga abangan nating mga balita, effective today, yung pagtataas na naman. Ika-10 linggo na to ng pagtataas ng presyo sa produktong petrolyo dito sa ating bansa. At si Pangulong Bongbong Marcos ay pupunta siya ng Singapore bukas. Ayan. After naman galing ng Indonesia, pupunta naman siya dyan sa Singapore para dumalo sa 10th Asian Summit. Ayan, Amiel at Bebs. Amigo, syempre dito naman sa Korea, yung ating mga balita kanina, yung presidente naman nila dito ay nasa India naman, si Pangulong Marcos lang pala ay naglilibot din at marami ding mga pulong na mga pinupuntahan. Diyan ba, Bev, sa Amerika, ano bang ginagawa ngayon ni Pangulong Biden? Nandun siya sa White House. Pero dito kasi ang alam nyo, amigo at saka Amiel, ang pinag-uusapan lately dito sa US, yung pagtaas na naman ng number ng COVID. Alam natin hindi na siya halos pinag-uusapan, tsaka yun nga, yung mga protocols na wala na. Yun nga mga libreng mga home test kits na dati nare-receive namin regularly. Wala na rin yun kasi yung budget doon inalis na nila. Pero ito na naman dahil nga meron na namang panibagong variant na kumakalat, ayan, tumataas na naman. Pero according sa studies, hindi naman daw siya kasing lala nung mga unang variant ng COVID at hindi siya ganun ka-contagious. Diyan ba, Amiel, tumataas na naman ba sa amigo, tumataas na naman ba ang numbers dyan ng COVID sa Pilipinas? Naku, wala tayong balita. Parang hindi na napag-uusapan din yung COVID dito. Matagal na. Matagal na. Although may mga
naiulat na pagtaas ng kaso nung may mga sintomas, ano. At nakikita naman natin yan at naobserbahan natin kahit sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kakilala, yung pangangati ng lalamunan, yung lagnat, ayan, yung hirap sa paghinga, meron tayong mga nakikita. Pero yung ginagawa natin dati na everyday meron tayong counting, ano, para dyan sa mga tinatamaan ng COVID, wala na. Pero isa sa mga pinag-uusapan pa rin dito sa ating bansa, itong issue sa bigas at syempre itong nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election kung saan nasa mahigit 20 na yung naitatalang election na related violence incident dito sa ating bansa habang papalapit na nga itong BSKE o barangay at sangguniang kabataan election. Natabunan na amigo ng mga malalaking balita yung usapin ng COVID sa Pilipinas. Ano? At dito naman sa Korea, alam mo, kapansin-pansin pa rin, no? Maraming mga tao pa rin yung nagsusuot ng face mask lalo na sa mga public transportation. Actually, even before COVID talaga, pag mga papalamig na season, nagsusuot sila ng mask para syempre makahinga ng maayos. At lalo na pag-uso din yung sipon, parang courtesy nila sa mga kasakay nila sa tren na paiwasan din yung pagkalat ng sakit. Ewan ko dyan sa Amerika yata, wala na halos nagsusuot rin ng face mask, Bev, ano? Oo, Miel, amigo, wala talagang halos na nagsusuot ng face mask. Meron mga ilan-ilan, ano? Tsaka yun nga yung na-appreciate ko sa culture ng Asia, sa Asia, no? Yung pag may sakit sila, very courteous sila para magsusuot sila ng mask para hindi sila makahawa. Ay, sana ma-adapt ng iba't ibang mga cultures yan, ano, Amiel. Sige, so maraming salamat, amigo Sherwin, at sa ating mga correspondent mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais nyo muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs, chapter 10, verse 17. He is in the way of life that keepeth instruction, but he that refuseth reproof error. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Martes, September 12, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Mula rito sa San Diego, California, USA, na tinagurian ding City in Motion, ako si Beverly Saison. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, mula naman dito sa Seoul, South Korea, ako si Amiel Pascual. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kamsahamnida, maraming salamat po sa Diyos.